Isa sa pinaka-problema ng mga OLA victim ay yung kahihiyan na ma-post sa social media. Di ba? Yan ang pinaka-nakakatakot na pinaka-ayaw ninyong gawin sa inyo. At hanggat maaari, ginagawa nyo is nagde-deactivate. But the problem is, yun ang ginagawa nila na yung kamag-anak nila ang pinopost dahil nagde-deactivate ng FB yung mga nagkaroon ng utang na hindi nagbayad. So, sa video ito, talakayin natin, pag-usapan natin yung OLA agent na nagpo-post ng ganitong klaseng galawan sa social media o sa Facebook. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong po sa inyo ang video ito, pakilike na lang po at malaking tulong po yan sa aking YouTube channel. Share nyo rin po at malaking tulong din po yan para lumaganap ang ating mga videos. At hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about usapang online trading apps. Disclaimer, hindi po ako OLA promoter, hindi ako OLA agent at hindi rin po sponsor dito. Ako po ay nagre-review rin ng mga OLA at sinishare ko sa inyo yung aking mga real shared experience na mas makakatulong sa inyo at mas magkakaroon kayo ng tamang expectations kung okay ba talaga yung mga nahihiraman ko. At kayo magkakaroon ng idea kung susubukan nyo o hindi. Pero hindi ko kayo hinihikayat na mangutang sa mga online loan apps. Lalong-lalo na kung alam nyo naman sarili yun na magkakaroon kayo ng problema in the future. But still, ulitin ko, hindi ako nang hihikayat na utang kayo dito sa mga online lending apps. Maging maingat lang kayo at maging aware lang po kayo sa bawat gagawin ninyo sa pagpasok dito sa mga online lending apps. So yun, ito po isang Facebook page na i-share ni Madam Kikay na dapat nating i-report sa Facebook page. Pero bago ang lahat, bago nyo i-report to sa Facebook, no, kung kayo biktima nito, mas maganda i-screenshot nyo muna. At kung kayo taga NCR o taga Metro Manila o nearby, at kaya nyo pumunta sa PAOK, mas maganda na ipakita nyo yan para i-report ninyo kung sakasakali. Mas malaki kasi yung tulong yan. Baka sakali matrace kung sino yung OLA agent na ito at kung saan OLA siya. Kasi hindi niya binabanggit dito sa mga Facebook post niya, dito sa mga nangutang na hindi nakapagbayad. So, ang galawan niya, ganito po mga kadyani. Ito po yung pangalan ng OLA agent, Tristan Dale Diaz. May pangalan, takpan natin, no? Basta pangalan to na ng utang, pero ang senior po na Facebook page is yung sa kamag-anak. Kasi dahil naka-deactivated nga po yung nagkaroon ng utang at hindi nakapagbayad, ay yung kamag-anak ang ipinost doon sa kanyang Facebook page. Ito po yung sabi, pakisabi naman po kay sir, magbayad na ng utang niya, naka-deactivate na po kasi siya. Yun, di ba? Yun ang masaklap doon. Yung hindi naman involved doon sa utang ng biktima, ay yung kamag-anak na yung tinatarget talaga. Mostly, ganyan talaga ginagawa nila kapag nagde-deactivate tayo. Kaya minsan, gawin natin bago tayo mag-deactivate, paalalahanan nyo yung mga kamag-anak nyo, yung mga kaibigan nyo, no, lahat ng mga nakatag sa inyo bago kayo mag-deactivate. Hanggat maaari, kung matatanggal nyo, tanggalin nyo na po muna para hindi sila ma-trace o makita. Kasi kung tunay ng pangalan po kasi ninyo ginagamit sa Facebook page is mas malaki yung chance talaga na mai-post kayo. Ito mga all agent. So yun, meron pang isa rito na may pangalan din. Takpan na lang natin. Balik mo na yung pera ko, di ka ba nahihiya talagang nag-deactivate ka pa ng FB mo? O di ba? Nakita lang po siya sa isang Facebook page nag-comment. Galing niya, di ba? Kasi buong pangalan kasi yung ano niya eh. Siguro bago nung nag-deactivate, nakita niya ng OLA agent kung saan siya nagpo-post o nagko-comment o saan siya active na mga Facebook pages. Then, after that, yung Facebook niya din-activate na po ng victim. Siguro dahil nalaman niya na pinopost na siya. Pero, ito lang masasabi ko sa inyo. Kapag naipopost ko kasi kayo ng mga OLA agent, mga nakadami account po yan o yung tinatawag ng mga trolls. Kaya medyo maging aware lang po kayo, hindi basta-basta napapansin yan. Okay po? Ito po yung Facebook page niya. Ayan po. Alam niyo na po yung gagawin na kung paano i-report itong mga ganitong klase ng mga OLA agent na nagpo-post sa social media, sa Facebook pages, di ba? Alam niyo naman yan, no? Yung nasa may tatlong gilid, yung sa may gilid, yung tatlong tuldok, yung katabi na message, diyan po pipindutin yung mga report.
tuloy-tuloy lang po yan, basta report, harassment, bullying, then hanggang isubmit po natin at i-done. At yun po yung malaking tulong po doon sa mga OLA victims na naipost nitong OLA agent na ito ng kanilang mga pagkakakilanlan at mga kamag-anak na ipinopost din ng OLA agent na yan is binibigyan ng kahihiyan. Hindi lang po yung biktima, kundi yung buong kakilala at mga kamag-anak. Kaya, payo ko sa inyo mga kadyani, always remember, pero ito ulitin ko nga pala, no? Yung OLA agent na to, wala pong binanggit na OLA na pinapasukan niya. Okay, kasi maingat medyo matuso talaga to. May ibang mga OLA agent na nagpo-post ng kanilang mga OLA companies para lamang tayo kung ano yung status niya, kung ano yung katwiran niya sa buhay, ba't niya nilalaglag yung sarili niyang company para lang doon. Pero may mga na-post na po ako dyan ng mga videos na kung saan nag-post yung OLA agent na binanggit po nila yung mga OLA nila, okay, di ba? Pero pagka kayo napopost at hindi nyo alam kung paano o saan kayo pwedeng i-post. Ito, mga madalas sila mag-post sa mga comment sections ngayon, sa mga online job, sa mga municipality page ninyo, sa mga barangay page ngayon, kadalas buy and sell mostly, at kung saan sa mga kaibigan ninyo, tapos kung sakasakali, kung may GC na ginawa sa inyo, kung silipin nyo yung mga spam messages ninyo kasi nagme-message sa inyo yan na doon nila nilalagay. Tapos tignan nyo sa mga emails ninyo, baka meron ng email na dumarating na sasabihin na ipopost na kayo sa Facebook page o kung saan man nila social media ilalagay yan. Tignan nyo kasi ganyan, may naranasan ako ganyan. Nasa email ko, pinakalandakan pa yung picture ko na hawak-hawak pa yung gayong bayad naman ako sa kanya, di ba? Ganyan din yung mga yan susunod, gagawa ko ng video yung OLA na yun na talaga pinangalandakan yung picture ko sa email niya sa akin, ipopost yata. Parang sinasabi na pinagbabantaan ko na ipopost kapag dinigban. Bayad naman ako. Kaluka talaga itong mga to, di ba? Mga modus na, takutan lang pala Mas takot kasi yung mga yan. Kaya mo, sa totoo lang na mga kadyay, bakit hanggang ganyan lang yung ginagawa ng mga yan? Hanggang sa pagpopost sa pamamahiya at pananakot, pagbabanta, di ba? Yung gusto mangyari kasi ng mga yan, ma-stress kayo para mapilitan kayo magbayad. Gayong kahit na sabihin nyo na nakapag-partial na kayo, nakikipag-usap naman kayo na maayos, but still, that's the way they collect. Ganyan sila yung pamamaraan nila na magpautang at maningil. Tandaan nyo, hindi yan yung tamang proseso. Kaya nga masasabi natin na talagang they are doing it illegally, their process. Kahit na sabihin mo rehistrado, karamihan din sa mga OLA, no? Is ganyan ang ginagawa. Ang dami ko na nasubukan ngayon na rehistrado yung OLA, pero mas malala pa yung ginagawa kaysa doon sa mga legit na nahiraman ko ng mga leading company. Talagang, mas maganda nga pumunta sila sa bahay, makapag-coordinate. Mas okay yung sa akin, tandaan niyo. Mas paburo sa gano'n. At least magkakaroon ng legal settlement at mas maayos na usapan kaysa doon sa ipopost mo at papahiyain mo kung kasama yung mga kamag-anak ko. Sino ba naman hindi mahiya, hindi magde-deactivate? Di po ba? Tapos yung deactivated pa, yun pa yung popost. Diba? So sana maging maingat po kayo sa pag-apply at pagsubok din sa mga online notes. Maging vigilant po kayo bago kayo pumasok sa mga niya. Magkaroon po kayo ng due diligence, make your own research din. Manood kayo ng mga klase ng mga videos para makatulong sa inyo kung okay ba na humiram sa mga yan o dapat iwasan na. So sa video ito, muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube at marami po salamat sa uulitin.